Pinaplano na ng mga provincial bus na magpetisyon ng dagdag pasahe kasunod ng toll hike sa SLEX at iba pang expressway. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Magbabalik Maynila na ang mga nag-long weekend sa probinsya para sa undas at barangay elections. Sa gitna nito, umaalma ang ilang provincial bus operator. Sunod-sunod na raw ang toll hike sa mga expressway mula sa NLEX, SCTEX at ngayon nga, SLEX naman ang may taas singil. 10% raw ng kita nila napupunta lang sa toll. Dagdag pasakit pa ang mahal na presyo ng diesel. At kung magpapatuloy pa raw ang taas presyo, maghahain na sila ng petisyon para sa taas pasahe sa bus. Simula ngayong araw, 10 hanggang 30 pesos ang dagdag sa kasalukuyan toll ng mga motorista sa SLEX galing Calamba patungong Alabang. Kung mula naman Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, 4 hanggang 8 pesos ang dagdag. Ayon sa Toll Regulatory Board, hindi nila binigla ang toll hike para hindi ganun kasakit sa bulsa ng mga dumadaan sa SLEX. Provisional adjustment po ito, titignan at susuriin pong muli ng ang tanggapan kung naangkop pa bang ipatupad yung kalahating or second tranche by next year. Good news naman kahit papano ang nakaambang rollback sa susunod na linggo. Posibleng hanggang 1 peso and 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, hanggang 60 centavos naman sa gasolina, at higit piso sa kerosene. Bunsod daw ito ng pagbaba ng demand at epekto ng gyera sa Israel. Nag-abiso naman ng TRB na pinalawig hanggang Disyembre ang dry run ng contactless toll collection sa lahat ng expressway. Ibig sabihin, 100% RFID ang mga toll booth. Kaya inaabisuhan ng mga motorista na magpakabit na ng RFID sticker at tiyaking lagi itong may load. At kapag nakita raw ng TRB na matagumpay ang dry run, permanente nang ipatutupad ang contactless toll simula sa January 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.